Kinomfort ni King Ning Yuan Xian ang kanyang paboritong asawa at makalipas ang kalahating oras nang tumahan na si Consort Bayan at tumungo sa kanyang silid upang magpahinga, si Xinlang at King Ning Yuan Xian ay tumungo na rin sa study room. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung mayroon bang kinalaman ang Hidden Yuan Society. Oo, agad namang tugon ni Xinlang. Umano'y si Shu Butao ay personal na nagbigay ng order kay Lian Jin upang siya ay kaladkarin, at idamay maging si Consort Bayan. Bold at reckless, utterly lawless nang gagalaiting sambit ni King Ning Yuan Xian kasabay ng paghampas sa mesa. Nagtanong kung ni ano ba ang ginagawa ng Blackwater Bureau. Ang gentleman of flowers na iyon ay infamous naman na pala sa buong capital at guilty sa hindi mabilang na kasuklam-suklam na mga krimen, kaya bakit ang mga bagay na iyon ay hindi nagawang ma-uncover ng mga iyon. Sinabi ni Xinlang na originally nais ni Prince Ningxing na mag-hold ng public trial upang i-expose ang skandal at mga krimen ng Lianhua Pavilion, subalit sa tingin niya ang consequences kapag ganoon ay magiging napakalala, kung kaya siya ay naging decisive. Pinatay ang buong pamilya ni Lian Jin, kalakip na si Bayan Qin. Well, tugon ni King Ning Yuan Xian, ang ginawa nitong iyon ay tama lang dahil kapag ang bagay na iyon ay na-expose, ang consequences ay magiging catastrophic, magiging greatest scandal sa buong kasaysayan ng dinastiya. Kasabay ng pagbaling at hakbang ay idinugtong ni King Ning Yuan Xian na ang puso ng mga kalalakihan ay sukab, palaging naghahangad sa kapinsalaan ng iba, lalong-lalo na yung mga nasa kapangyarihan. Kung ang reputasyon ni Consort Bayan ay nadungisan, ang buhay nun ay masisira rin, hindi na maaari pa na maging Empress Dowager. Siya nga pala, kaunting paglilinaw lang, kaya nasabi ni King Ning Yuan Xian ang bagay na iyon. Ang Empress Dowager kasi ay titulong iginagawad sa ina ng nakaupong hari, at dahil nga sa si Prince Ningxing na adoptive son ni Consort Bayan ay sumali na sa struggle for succession, mayroong posibilidad na siya ay ang siyang magiging hari pagdating ng panahon, at si Consort Bayan ay ang kanyang magiging Empress Dowager kung sakali. Si King Ning Yuan Xian ay muling humarap kay Xinlang. Nagtanong kung sa tingin ba nito sasamantalahin ni Shu Butao ang pagkakataong ito upang magdulot ng gulo. E-expose ba nun ang skandal ng Lianhua Pavilion, at papahira ng dumi si Consort Bayan? I don't think so, tugon ni Xinlang, dahil umano'y ang timing ay hindi tama, at walang ebidensya. Isa pa, kapag ni-reveal ng Hidden Yuan Society ang patungkol sa bagay na iyon, sila'y mapagtutuunan lang ng galit ni Duke Bayan Xiao. Sa ginawa niyang pagpatay kay Bayan Qin, makikita ng Hidden Yuan Society na ang hatred ng Bayan Clan ay matutuon lang sa kanya, ngunit kapag in-expose nila, sila ay madadamay. Well done, lahat ng hari sabay dugtong sa kanyang isip na si Xinlang ay kumilos ng walang basbas ni Ningxing, upang harapin ng mag-isa ang galit ni Duke Bayan Xiao. Umano'y ang Xinlang na ito, once na nakapagpasya na naprotektahan ang isang individual, ay talagang ibinibigay nito ang kanyang lahat. Inilahad kay Xinlang na kinasusuklaman ng kanyang brother Bayan Xiao ang kasamaan. Pinatay nito si Bayan Qin upang protektahan si Consort Bayan at Bayan Qing, kaya natitiyak niyang walang magiging problema sa parte ni Duke o ng kanyang brother Bayan Xiao. Your Majesty, report ni Eunuch Li, si Prince Ningxing ay dumating na. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip. Napatanong kung bakit iyon tumungo rito. Ano, binabalak ba nun na ibunton ang sisi kay Xinlang? Pues kung ganun iyon ay isang foolish move. Inutusan si Eunuch Li na iyon ay papasukin. Pagkapasok ay agad na nagpaabot ng pagbatit paggalang si Prince Ningxing sa kanyang amang hari, habang si King Ning Yuan Xian naman ay nagtanong kung ano ang sadya nito. Si Prince Ningxing ay tumayo at nagpasalamat. Salamat brother Xin, lahad niya. Hasambit naman ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, ang anak niya rong ito ay maaaring simple lang, subalit ang puso nito ay bright. O Ningxing, lahad ni King Ning Yuan Xian. Nagtanong kung mayroon pa ba itong ibang bagay na sasabihin. Umano'y kung wala na, ito'y umalis na rito at comfort ang adoptive mother nito na si Consort Bayan. Isang bagay naman na agad na sinang-ayunan ni Prince Ningxing. Xinlang baling ni King Ning Yuan Xian, nagtanong kung kailangan ba nito ang kanyang decree. Nag-alangan si Xinlang. Inilahad sa kanyang isip na kapag narinig ng Crown Prince ang patungkol sa bagay na ito, tiyak na iyon ay magugulat. Binabalak ng Majesty na atakehin ng direkta ang Hidden Yuan Society, binabalak na gumamit ng Royal Authority upang i-wipe out ang mga iyon. Si Xinlang ay tumanggi. Absolutely not, lahad niya, dahil ang gusto niya siya mismo ay ang siyang personal na lumaban kay Shu Butao at Shu Tinggayo, sila ay mayroong personal na hidwaan.
Ang Majesty raw ay maaaring atakehin ng pasekreto ang Hidden Yuan Society subalit wag hayagan sapagkat ang utang nito sa mga iyon ay napakatindi, at ang kapangyarihang mayroon ang mga iyon ay hindi basta-basta. Sa likod ng mga iyon ay nakatindig ang Great Yan Empire kaya kapagka ito ay kumilos ng hayagan laban sa mga iyon, ang consequences ay magiging unimaginable. Indeed sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip dahil kahit na siya pa ay ang siyang hari ng Yu, siya pa rin ay powerless laban sa Hidden Yuan Society na ang bakang ay ang Great Yan Empire. Inilahad kay Shin Lang na siya ay ginalit na ng Hidden Yuan Society nang paulit-ulit sinubukang i-frame up ito at si Consort Bayan kaya ano iyon daw ba ay palalampasan lang nila, syempre hindi mariing tugon ni Shin Lang. Your Majesty ito raw ay maghintay lang at manood sa Grand Play subalit maging handa, dahil sa ang larong ito ay magpapasukan ng dugo sa Hidden Yuan Society at sa Crown Prince. Ang larong ito ay magiging shocking, magiging napaka-immense. Siya nga pala ayon sa plano ni Shin Lang ang pagpatag sa headquarters ng Hidden Yuan Society sa Yu Kingdom, ay ang siya pa lamang simula. Nagtanong si King Ning Yuan Xian kung kailan, sumagot si Shin Lang na 3 araw mula ngayon. Sige tugon ni King Ning Yuan Xian kung ganon, siya raw ay maghihintay ng mayroong pananabik. Balita sa kapital ang buong pamilya ni Lian Jin ay in-exterminate si Lian Jin at ang kanyang asawa ay bigla na lang naglaho, ang kapital ay muling nabulabog. Nang mapag-alaman ang patungkol sa bagay na ito ang hari ay nilamon ng galit sa muli ang mga city guard ay lamusong na para bang taog, galit na ng aresto ng mga tao kung saan-saan. Ang eksena ay dumatol sa residence ng Marquis of Changping Master Report ni Shisan sa ngayon ang security ng capital ay napaka-excellent na, at ang mga tao ay nagpalakpakan. Well tugon ni Shin Lang ang lahat daw ng ito ay salamat sa Spring Thunder Operation ni Ning Xing at para sa succession struggle, ito ay isang napakagandang bagay para sa kanila. Next dugtong niya sa kanyang isip, kailangan ng maghanda sa pagdeal sa Hidden Yuan Society. Ang NG Tower na headquarters ng Hidden Yuan Society, ay isa ring tanyag na landmark sa kapital. Ito ay isang siglo nang nakatayo at tinatawag ng karamihan, bilang Dragon Cypressing Tower. Pinaniniwalaan na sino Cypress nito ang mga river dragon ng 2 ilog ng Yu, siyang pumipigil sa mga pagbaha at pag-angat ng tubig bawat taon. Gayunpaman ang totoo ang dahilan lang naman kung bakit hindi bumabaha ay dahil sa ang Hidden Yuan Society ay nakipag-cooperate sa Yu Court na maghukay ng mga underground canals, upang ma-divert ang daloy ng tubig at maiwasan ang mga pagbaha. Hawak ang ilang mga papel ay inilahad ni Shin Lang sa kanyang isip na ang lahat ng mga business at ledgers ng Hidden Yuan Society ay nasa NG Tower umano'y ang mga records na ito, ay higit na mas valuable kaysa sa ginto. Kapag ka ang lahat ng iyon ay nawasak ang blow na may dudulot sa Hidden Yuan Society ay magiging unimaginable gayunpaman ang tower din na iyon ay garrison, ng mahigit sa 1,000 mga warriors. Kung kaya maliban na lang kung sila ay hayagang mag-deploy ng tens of thousands na hukbo kung sila ay aasa lang sa stealth, napakalabo na maka-breakthrough. Ang strength ng NG Tower ay beyond imagination ito ay sinusuportahan ng 9 na dambuhalang posteng bakal mahigit sa 10 metro ang nakabaon sa lupa, at bawat isa ay kasing kapal ng hita. Sa katunayan ay marami nga ang naniniwala na kahit na ang Royal Palace pa ay mag-collapse, ang NG Tower ay mananatiling nakatayo. Sa top floor ng NG Tower ay nagtanong si Xu Tinggayo sa kanyang ama, kung i-expose ba nila o hindi ang patungkol sa skandal ng Lianhua Pavilion. What a pity sambit ng matanda sa kanyang isip kaunting-kaunti na lang at maipapadala na nila sa kama ni Shin Lang yung mga babaeng dinukot, iyon sana ay hindi na makakatakas pa. Hindi tugon niya sa kanyang anak wag muna nilang i-expose, ang timing ay hindi pa tama. Nagturo sa kung saan idinugtong na bukas ay mayroong tide na darating nagtanong, kung ang mga underground canals ba ay naihanda na. Sumagot si Xu Tinggayo na ang lahat ng mga sluice gates ay mahigpit na binabantayan at 15 minuto bago ang tide, ang mga iyon ay bubuksan. Gayunpaman mayroong ibang nagsuggest na wag buksan lahat ang pagtatagpo ng 2 ilog ay spectacular, at maraming mga nobles ang gustong panoorin ang tide mula rito sa NG Tower. Well tugon ni Xu butaw kung ganon, maglaan ng 3 oras para sa tide viewing.
Kasabay ng paghakbang patungo sa loob ay idinugtong ng Judas na matanda na si Shinlang ay gumasta ng napakalaking resources sa paggather ng 3,700 na low bloodline na mga tao, binabalak na e-train upang maging pangalawang Nirvana Army. Nagtanong sa kanyang anak kung ang nakalap ba na intelligence ng Zhou Clan at Blackwater Bureau ay nakompile na, gaano na ba kalayo ang naging progreso ni Shinlang. Sumagot si Shu Tinggayo na tinipon ni Shinlang ang mga low bloodline na iyon sa lugar na ito na tinatawag na Changseng Fort. Ang lokasyon na ito ay mayroong 130 ling layo mula sa capital, at 100 li ang layo mula sa Northern Hunting Grounds kung kaya, maaaring ang mga iyon ay magpalipas ng gabi banda rito bago tumuloy sa Northern Hunting Grounds upang mag-training. Si Sword King Li Chenkyo ang 200 tao ni Kotohuan at 100 tao mula sa Tiandao Society ay nag-assemble rito malapit sa Changseng Fort, nakahanda na sa pagsuporta sa grupo ng mga low bloodline children. Ano sabat ni Shu Butaw si Sword King Li Chenkyo ay naglakbay ng libo-libong milya mula sa Qiangwell. Iyon daw ay nagpapakita lang kung gaano kahalaga ang mga low bloodline children na ito. Kung ganon, kailangan na nilang ipadala ang kanilang pangunahing puwersa sa pagkakataong ito. Subalit ang Shinlang na iyon ay walang bottom line, kaya kapag nakita nun na sila ay kumilos na ng buong puwersa maaaring atakehin nun sa halip ang kanilang headquarters, kaya kailangan nilang maghanda ng depensa sa NG Tower. Rest assured, Father, tugon ni Shu Tinggayo, yung mga warriors na ipinadala upang seize yung mga low bloodline children ay nagmula sa Chu at Wu, kaya ang kanilang sariling mga experts ay mananatili rito sa NG Tower, at sa mga experts nilang ito, ay ni mayroon pang isang Grandmaster. Kung kaya kapag si Shinlang ay umatake iyon ay maglalakad lang patungo sa patibong kahit na gaano pa o kung gaano karami ang pupunta, ganoon din karami ang mamamatay. Good lahad ni Shu Butaw, subalit kailangan nilang pagmukhaing walang laman ang NG Tower. Paalisan muna ang lahat ng kanilang mga experts, then pabalikin ng pasekreto gamit ang underground passage upang malure si Shinlang. Oo, tugon ni Taba. Samantala sa ibang dako naman, partikular sa loob ng residence ng Marquis of Changping, ay nakatanggap si Shinlang ng bisita na nagpakilala bilang si Wuzhou, isang disciple ng Futu Mountain. So sambit ni Shinlang sa kanyang isip, so sa wakas ang Futu Mountain ay nagpadala na ng tao sa lahat ng pangyayaring naganap. Napaka-imposible na ang mga ito ay hindi nakatunog, subalit sa ganitong uri ng attitude, ang mga ito ba ay mayroong kung anong kailangan sa kanya o hindi naman ba kaya na? Greetings young Master Wuzhou, bati ni Shinlang sabay alok na umupo. Kasabay ng pag-upo ay inilahad ni Wuzhou na iginagarantiya niya rito, na si Lady Zuyin at Master Zongchuk ay napakaligtas. Hasambit ni Shinlang sa kanyang isip, ligtas, hindi raw ba kaya na ang mga iyon ay naging bilanggo ng mga ito doon sa Futu Mountain? Siya nga pala, kung maaalala natin, si Grandmaster Zongchuk noon ay tumungo sa Futu Mountain upang maghanap ng gamot para kay Grandmaster Zuyin, habang si Grandmaster Zuyin naman pagkatapos na magamot ni Shinlang at mag-abot ng tulong kay Shinlang, ay sumunod na rin kay Grandmaster Zongchuk sa Futu Mountain. Young Master Shin, lahad ni Wuzhou, nagtanong kung gusto ba nito si Ninghan. Sumagot si Shinlang na kinasusuklaman niya ang babaeng iyon. What a coincidence, tugon ni Wuzhou, sapagkat ang babaeng iyon ay kinasusuklaman niya rin daw sa tuwing nakikita niya ang mapagmataas na deminor nun, gustong-gusto niya ng salpukan ng daan-daang makamandag na ahas ang bawat butas ng katawan nun. Hasambit ni Shinlang sa kanyang isip, so lumalabas daw pala, na ni-reject ng babaeng iyon ang proposal ni Crown Prince Ying ng New Chen Kingdom at ginalit ang mga taong ito. Young Master Shin, lahad ni Wuzhou, ang recent achievements nito pagdating sa bloodline research ay nagpamangha sa kanila. Nagawa nitong ma-revive si Lady Zuyin at maging ang asawa ni Sword King Li Chenkyo, iyon daw ay talagang napaka-impressive. You flatter me, humble na tugon ni Shinlang, so dugtong niya sa kanyang isip, so yung paraan pala ng pag-handle niya sa lason ay ang siyang nagpa-intriga sa mga ito. Sinabi ni Wuzhou na sa totoo lang hindi nila hahayaang mamatay si Lady Zuyin kahit na wala pa ito, iyon ay ililigtas nila. Ang tanging hangad lang naman nila ay ang Yukono ng kanyang ulo, since iyon ay minsan nang naging disciple ng Futu Mountain. Sambit ni Shinlang sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla, so si Grandmaster Zuyin daw pala ay minsan nang naging disciple ng Futu Mountain. Tinanong si Wuzhou kung paano naman ba ang patungkol sa asawa ni Grandmaster Li Chenkyo.
Sumagot si Woo na iyon ay isang hamak lamang na minor figure hasambit ni Shin lang sa kanyang isip so maging ang asawa ni Grandmaster Lee Chen-kyo ay itinuturing lang ng mga ito bilang insignificant, malamang na ganoon din ang tingin ng mga ito kay Grandmaster Lee Chen-kyo mismo. Ang mga taong ito ay talagang terrifying, ang mga ito ay hindi niya maaaring salungatin. Young Master Shin lahad ni Woo gaano raw ba sila nito kakilala at ang mga outsiders na katulad ng TNC Pavilion Zhu Changge, at Bai Eugene. Not much tugon ni Shin lang, subalit sa tingin niya raw ang mga ito ay formidable. Natawa si Woo sa kanyang narinig ito raw ay napaka-amusing sa makatuwid, siya ay natuwa sa choice of words ni Shin lang. Young Master Shin dugtong ni Woo talagang ito raw ay napaka-interesting gusto niya raw itong kaibiganin hindi nito gusto si Ninghan, at sila rin naman. Ito ay mayroong odds sa tiya niya si Pavilion, at ang mga iyon din naman ay hindi nila makasundo. Kung kaya bakit hindi na lang daw sila maging magkaibigan ganito ang naging reaksyon ni Shin lang sa kanyang narinig inilahad sa kanyang isip na ito na mismo ang nagsabi tumugon na syempre, umano'y kahit na sila pa ay manampa ng brotherhood ayos na ayos lang. Ang dalaway agad na nagsitayo sinabi ni Shin lang na siya ay nagpapaabot ng pagbati sa kanyang elder brother sinabi ni Woo na sa araw na ito siya ay nagkaroon ng younger brother, what a joy in life. Nagtanong si Shin lang kung talaga bang gusto nitong sila'y maging sworn brothers isang bagay naman na agarang kinumpirma ni Woo dali-daling tinawag ni Shin lang si Shisan, inutusang magdala ng incense. Nang matanggap at masindihan ang mga incense ay agad na nagsiluhod ang dalawa sa harap ng altar upang manompa umano'y magmula sa araw na ito't mga paparating sila ay sworn brothers na maaaring sila ay hindi ipinanganak sa parehong taon buwan at araw subalit naway sila ay mamatay sa parehong taon buwan at araw magmula ngayon, ang kanilang mga puso'y magkasalon at hinding-hindi pagtataksilan ang isa't isa.